Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang kwentong tampok natin para sa araw na ito. Mula sa isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Erwin. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, ay 9 anyos pa lang siya noon nang mag-umpisa siyang makaranas ng mga nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Mga karanasang nakapagdulot sa kanya ng matinding takot at minsan na rin naglagay ng buhay niya sa panganib. Ang una niyang kahindik-hindik na karanasan ay nung minsan siyang dumaing ng pananakit ng kanyang katawan. Para siya noong tatrangkasuhin matapos na makipaglaro sa kanyang mga kababata malapit doon sa isang malaking puno ng sampalok. At dahil sa gabi na at malayo ang paggamutan sa kanilang lugar, ay ipinasya ng kanyang ina na suubin na lamang siya. Iyon yung paraang madalas na ginagawa noon sa kanila tuwing may sakit ang mga bata. Kung hindi makuha sa papunas-punas ay susuubin. Ito yung paraan na habang nakaupo ka ay may mainit na tubig sa ilalim mo na nilagyan ng asin. Nababalutin ka ng kumot at pagkatapos ay mararamdaman mo yung mainit na singaw at malalangap hanggang sa ikaw ay mapagpawisan. Habang nakaupo siya ay napapikit si Erwin. Pagkat ramdam na ramdam niya yung mainit na singaw na nagmumula doon sa mainit na tubig na nakapagdudulot iyon ng ginawa sa kanya. Kaya di naman niya iyong mabuti na napapatingala pa siya habang nagsisimula ng lumabas ang kanyang mga pawis sa ulo at katawan. Ngunit bigla na lamang siyang napasigaw at dahil sa kanyang pagkataranta ay natumba siya mula sa kanyang pagkakaupo. Nang pagyuko niya ay makita niya ang isang ulo na mayroong basang mahabang buhok na nakayuko sa kanyang harapan. Nakasama niyang nasa loob ng kumot. Nakapatakbong bigla ang kanyang ina palapit sa kanya. Mabilis siya nitong inalalayan. Buti na lang at hindi niya nasagi yung mainit na tubig. Kung hindi ay nalapnos sana ang kanyang balat. Nang magtanong ang kanyang ina ay sinabi naman niya kaagad dito ang kanyang nakita. Ngunit hindi ito naniwala at sinabing guni-guni niya lamang iyon, na pinagsabihan pa siya nitong bawas-bawasan ang pakikinood ng telebisyon sa kanilang kapitbahay para hindi umano pasukin ng kung ano-ano ang kanyang kokote. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagtuloy-tuloy na yung kanyang mga naranasan. Bali iyon na ang naging pasimula ng lahat ng mga kababalagang kanyang nasaksihan. Isang araw ay naisipan nilang maglaro ng kanyang mga kaibigan ng tagu-taguan. Tamang-tama iyon dahil sa papadilim na at maliwanag ang buwan. Kung kaya
Masayang masaya sila. Nang magtatago na sila Erwin kasama ang kaibigan niyang si Empoy, ay napagkasunduan nila na doon magtago sa may sira-sirang kubo na dating tirahan nung matandang nagbigti na si Aling Iska. Naisip kasi nilang isa yung magandang lugar para pagtaguan, kaya mabilis silang tumakbo papunta doon. Wasak-wasak na ang dingding nito, bagaman may mga bahagi pa na nananatiling nakakabit. Kaya doon sila sa isang sulok ng kubo pumwesto, dahil sa hindi sila basta-bastang makikita doon. Di nagtagal ay kanila nang naririnig sa di kalayuan ang mga masasayang sigawan ng kanilang mga kalaro. Naririnig din nila yung boses nung kaibigan nilang si Ronald na siyang taya nung mga pagkakataon na iyon, at papalapit ito sa kanila. Kaya napapahagikik silang magkaibigan, para kasing may hatid iyong kiliti sa kanilang dalawa. Napagkasunduan nila Erwin at Empoy na kapag malapit na ito ay tatakbo sila sa kabilang pinto ng kubo at iikot para maiwasan nila ito, at upang maunahan nila doon sa base ng taya. Maya-maya ay kanila nang naririnig ang boses nito na niloloko pa sila. Nang maramdaman nila ang mga yabag nito na papasukin na sila sa kubo, ay nagmamadali nilang tinakbo ang kabilang pinto, tulad ng napag-usapan nila. Pero biglang nagulantang si Erwin nang makita niya ang mga paang nakabitin doon sa mismong pintuan, na dahil sa bilis ng kanilang pagkakatakbo ay bumangga pa siya doon na tumama sa kanyang noo. Naramdaman niya ang lamig noon. Natumba siya sa lupa na muntik pa siyang napasubsob. Nang mapalingon siya ay nakita niya si Aling Iska na siya palang nakabigti doon, na dumuduyan-duyan pa dahil sa kanyang pagkakabangga. Napasigaw siya dahil sa tindi ng takot. Napaulit-ulit niyang binabanggit ang katagang multo habang mabilis na nananakbo. Pero may masigit pang nakakakilabot na nangyari sa kanilang lugar. Kinabukasan noon ay mabilis na kumalat yung balita ukol sa isa nilang kalaro na natagpuang patay sa isang bakanting lote, na halos humiwalay ang kanyang ulo sa katawan, wasak ang tiyan at dibdib, na halos lahat ng mahalagang bahagi na laman loob ay nawawala. Simula nang mangyari iyon ay naging regular na ang pagroronda ng mga tanod doon sa kanilang lugar, pagkat ayon sa kumakalat na balita noon, iyon ay hindi gawa ng karaniwang tao, kundi ng isang aswang. Kaya bago pa kumalat ang dilim sa kanilang lugar noon, ay wala ka na talagang makikitang bata na nasa labas pa, lalo na nang masundan ang insidenteng iyon, na para bang kahit nasa bahay ka ay hindi ka pa rin ligtas kapag umatake ang mapaminsalang aswang na iyon, dahil yung huli ay bigla na lamang nalaman ng mga magulang nito na wala na ang kanilang anak sa kanyang tinutulugan.
At nang kanila iyong hanapin ay natagpuan din sa masukal na bahagi at luray-luray na ang katawan na halos kaparehong kapareho ng sinapit doon sa nauna. Minsan, nang hindi pa dalawin ng antok si Erwin, ay naisipan niyang bumangon. Para kasing may bumubulong sa kanya. Pagkabangon niya, ay nanatili siyang nakaupo lang sa kanyang higaan. Ang silid ni Erwin ay nasa bandang itaas. Mahirap lamang sila, pero dahil na rin sa sipag ng kanyang ama, kung kaya nagawa nitong maipataas ang kanilang bahay. Gamit lamang ang mga segunda manong kahoy, tabla at mga yero, na ang tatay na rin niya mismo ang gumawa dahil sa isa itong karpintero. Nanatili si Erwin na nakaupo sa kanyang higaan. Tulog na noon ang kanyang kapatid. Makaraan pa ang ilang sandali ay parang may bumulong uli sa kanya. Kung kaya tumayo siya at nagpunta sa kanilang bintana. Sumilip siya sa butas na naroon at laking gulat niya nang kanyang makita ang isang mabalahibong nilalang na nasa bubungan ng kanilang kapitbahay. Nakatuwad iyon na tila mayroong sinisilip sa loob. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa katawan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang uunahing gawin. Kanya bang gigisingin ang kapatid o sisigaw siya para magising ang kanyang mga magulang at matawagan ng pansin yung kanilang kapitbahay. Pero alinman sa mga ito ay wala siyang nagawa. Napako kasi ang kanyang paningin doon sa nilalang. Para siyang nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Nakapanapanabik yung mga susunod na mangyayari. Napansin ni Erwin na parang may natuklap ng bahagi ng bubong yung aswang. At dahan-dahan na nitong pinalalaki iyon, na nagpipilit ng mailusot ang kanyang katawan doon. Pero biglang nagbukas ang ilaw at narinig niya na tila nagkaroon ng komosyon doon sa loob. At kasunod noon ay narinig niya ang malakas na pagsigaw ng padre de pamilya na si Mang Obet. At galit na galit ang tinig nito, na kanya pa nga itong pinagsabihan ng mga hindi kanais-nais na pananalita. Kanyang pinagmumura ang aswang at binantaan. Napapulalas naman si Erwin ng katagang salamat dahil namalayan iyon ng kanilang kapitbahay. Nakita niyang mabilis na lumundag yung aswang at agad yung naglaho sa dilim. Marami pang mga nakakatakot na pangyayari ang napabalita sa kanilang lugar tungkol sa aswang na iyon. Natigil lamang ito nang matagpo ang patay sa tabi ng pampang, si Mang Ilyong. Ito yung kilalang barbero sa kanilang lugar. Ayon sa mga kwento-kwento, lalo na sa inuman, may nataga umano si Mang Nards na isang malaking pusa na nasa may pasamano ng kanilang bintana. Inabangan niya daw talaga ito dahil sa ilang gabi nang nagpapabalik-balik sa kanilang bahay, sapagkat kasalukuyan noong nagdadalang tao ang kanyang asawa. Kaya nang kanya itong matiyempuhan, gamit ang kanyang pinuti,
ay isang nakakakilabot na lamang na tunog ng pusa ang umalingaw-ngaw nang bigla niya lang itong tagain. Nasabi pa ni Mang Nards kung saan umano yung sugat ni Mang Ilyong ay doon din niya umano natamaan yung pusa. Napakatalas pa naman ng kanyang pinuti. Kaya naging maugong noon ang usap-usapan doon sa kanilang baryo na marahil ay si Mang Ilyong nga yung aswang na gumagala sa kanilang lugar. Pagkat nang mawala na ito, ay natigil na rin ang panggagambala ng aswang. Ang isa pang hindi makakalimutang karanasan ni Erwin ay nung isama siyang minsan ng kanyang mga magulang sa isang lamay. Hindi niya pa nga alam noong una na lamay pala ang kanilang pupuntahan. Gabi na sila nang umalis ng kanilang bahay. Joy ng kanyang ama ang namatay. Kaya bali lolo niya ito. Doon na sila noon natulog. May kalakihan ang bahay ng kanyang lolo. Pero halos yari ang lahat sa kahoy. Ngunit, hindi basta-bastang uri ng mga kahoy. Puro dekalidad ang mga iyon. Na ang estilo ay medyo makaluma. Ang totoo ay noon pa lamang siya nakapunta doon. Kung kaya nasabi pa nga niya noon sa kanyang nanay na may kamag-anak pala ang tatay niya na mayaman. May mga kasama siya noong bata doon sa silid na kanyang pinaghigaan. Maraming tao nung gabing iyon dahil sa iyon na pala ang huling lamay. Natatandaan pa ni Erwin na katabi niya noon na nahiga ang kanyang nanay at kapatid. Nakabukas naman ang lahat ng ilaw dahil nga sa bawal at pamahiinon sa kanila na hindi maaring mawalan ng ilaw sa burol. Pero nang bigla siyang magising ay laking gulat niya nang wala siya halos makita at napakadilim. Na kanyang kinakapa ang kanyang ina at kapatid, ngunit tila hindi niya ito matagpuan. Kaya napaupo siya at kanyang ipinagpatuloy ang kanyang pagkapa sa dilim sa pag-asang kanyang mahawakan ang ina o kapatid. Pero bigla na lamang siyang nagulat nang may mahawakan siyang isang kamay na napakalamig at para bang may mga sugat iyon. Napasigaw si Erwin sa takot at doon parang nagpalit ang liwanag. Medyo nahiya pa siya nang makita niyang nakatitig sa kanya ang mga taong naroon nagising pa. Agad siyang nilapitan ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan, mga paalas 9 pa lang ay naging abala na ang lahat. Iyon na pala yung oras ng paglilibing. Nang inilalabas na ang mga gamit sa burol, ay nagsimula na siyang makarinig ng mga malalakas na iyakan na sinasabayan iyon ng pagbabasag ng mga pinggan. Isa rin kasi iyon sa kanilang pamahiinoon. Habang inilalabas yung kabaong upang maisakay iyon sa karo, ay nakasunod na rin yung mga naulilang kaanak nito. Partikular na yung kanya mismong mag-anak. At nakasunod naman sa mga kaanak yung iba pang naroon na mga kaibigan, kakilala at nakikiramay. Na nagtaka si Erwin kung bakit parang tila napakarami namang lumabas mula doon sa bahay.
Nakaramihan sa mga ito ay nakasuot ng kulay itim. Nang ikinatakot pa niya, nang titigan niyang mabuti ang mga ito, ay napansin niyang wala silang mga mukha. Pagbalik nila mula sa sementeryo, ay isa-isa silang nagsipaghugas ng kamay bago nagpunta sa mahabang mesa upang kumain. Pagkatapos noon, ay hindi pa muna sila umuwi sapagkat tumulong pa ang kanyang mga magulang sa mga gawain doon at syempre nakisalamuha pa sa kanilang mga kaanak dahil sa hindi naman sila madalas na nagpapangita, habang si Erwin naman ay nakihalubilo rin sa mga kapwa niyang bata na naroon na mga kamag-anak din nila. Mga pinsanin niya rin ang mga ito. Naroon sila noon sa may garahe na naglalaro. Mayroon silang isang mahabang kahoy na nilalambitinan. Masayang masaya sila noon. Umakyat si Erwin sa may mesa at nakigaya din sa kanyang mga pinsan. Napansin niya na mababa lang naman iyon. Halos sa pagkakatitig niya ay parang isang ruler lang ang distansya ng kanyang mga paa mula sa sahig kapag nakalambitin. Nang bigla na lamang siyang nahulog na sa lakas noon ay ang pangit talaga ng tunog at hindi na nagawa pang tumayo ni Erwin. Nagsigawan ang kanyang mga pinsan, kung kaya napatakbo halos silang lahat na mga nasa loob ng bahay. Nakita ng kanyang mga magulang si Erwin na nakasalampak sa sahig na simento at hindi makatayo. Napilit pinaglalabanan na wag umiyak dahil sa nahihiya siya sa kanyang mga pinsan at sa lahat ng taong naroon. Naririnig niyang nagkukwento ang kanyang mga pinsan sa kani-kanilang mga magulang, habang siya naman ay tinutulungan ng kanyang ina na makatayo. Pero si Erwin ay iba ang kanyang kwento sa nakita ng kanyang mga pinsan. Kung ang nakita lang nila ay yung bigla na lamang siyang nahulog, si Erwin ay iba. Nakita niya ang isang matandang lalaki na biglang lumapit sa kanya. Nabigla na lamang nitong inabot ang kanyang mga paa at hinablot ng dalawa nitong kamay. Na ganun pala talaga kataas iyon, pero sa tingin niya ay napakababa, na para nga lang iyong isang ruler ang taas. Na naunang tumama sa sahig na simento ang kanyang mga paa at napilayan siya. Sinamahan sila ng pinsan ng kanyang tatay sa kilalang manggagamot doon sa lugar. Na nang papunta na sila doon ay tsaka niya inilabas yung kanyang pag-iyak. Umiyak siya ng todo dahil sa sakit at sa takot. Sinabi niya sa kanyang mga magulang kung ano ang nangyari, na medyo nahiya naman ang mga ito sa mga pinagsasabi ng kanilang anak na si Erwin, dahil naroon nga at kasama nila yung anak ng kanyang lolo na namatay. Nung ilarawan kasi ni Erwin ang matandang lalaki na kanyang sinasabing may gawa noon sa kanya, ay lumalabas na iyon yung kanyang lolo na tiyuhin ng kanyang ama. Kaya sinaway nila si Erwin, pero nagpaulit-ulit ito na totoo umano ang kanyang mga sinasabi. Na sa inis ng pinsan ng tatay niya ay nasabi na lang nitong ayaw kasi ng tatay niya
ng mga malilikot at may ingay na bata. Dagdag pa nito, hindi naman kasi umano siya nakikilala ng kanyang ama. Humingi ng dispensa ang mga magulang ni Erwin para sa kanya. Nung nasa manggagamot na sila, ay tahimik lang ang matanda, pero panay ang ihem nito, habang si Erwin naman ay nanginginig sa takot. Naroon din kasi yung lolo niyang namatay na tumutulong sa paghimas at paghilot sa kanyang mga binti. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.